Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing gabi para sa mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot. Kung ikaw ay matapang at curious sa mga hindi maipaliwanag, mag-like, share at subscribe ka na ngayon dahil ang kwentong ito hindi mo gugustuhing maranasan sa totoong buhay. Ang Silid 302. Walang naninirahan sa Silid 302 ng lumang dormitoryo sa gilid ng syudad. Matagal na itong bakante. May mga estudyanteng nagtangka ng manirahan doon, pero walang tumagal ng higit sa 3 gabi. Ang sinasabi nila, kaluskos, iyak ng babae, at tunog ng dumadagundong na mga hakbang na tila lumalapit, palapit, at humihinto sa likod ng pinto. Si Lara, isang bagong transferee sa kolehiyo, ay walang choice kundi tanggapin ang bakanteng kwarto, Silid 302. Wala na kasing ibang natirang kwarto at kailangan niyang makalipat kaagad. Sa unang tingin, luma na ang pinto at may mga bakas ng tila kinakalawang na kuko sa may gilid. Pero sa kabila ng kabagalan ng hangin at madilim na koridor, pinilit niyang lakasan ang loob. Wala to, imagination lang yan, mas importante ang makatulog, bulong niya. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, may narinig siyang mahihinang kaluskos mula sa loob ng aparador. Dahan-dahan niya itong binuksan. Wala naman. Akala niya'y daga lang. Ngunit nang isara niya muli, biglang may iyak. Mahinang iyak ng babae mula sa loob ng dingding. Napabalikwas siya ng upo, tumingin sa paligid. Wala. Pagod si Lara sa buong araw kaya agad siyang nakatulog. Pero 3:00 ng madaling araw, may biglang dumagundong na mga hakbang sa hallway, mabibigat. Parang bota ng lalaking matangkad at galit. Tumigil ito sa mismong harap ng pinto niya. Tahimik. Sobrang tahimik. Hinintay niya kung may kakatok. Wala. Pero biglang bumuka ng bahagya ang doorknob. Hindi niya alam kung nananaginip lang siya o gising. Kinabukasan, nalaman niyang may lumang kwento pala tungkol sa isang lalaki na minsang nakulong sa kwarto at pinatay ang nobya niya roon. Hindi na nakita ang bangkay, pero ilang araw matapos ang insidente, nawalan din siya ng bait at tumalon mula sa bintana ng 302. Nang gabing iyon, nagdala si Lara ng maliit na salamin na may ilaw para mas komportable sa gabi. Habang nagsusuklay siya, napansin niyang may nakatingin sa kanya mula sa likod sa salamin. Isang babae na nakaputi, may basang buhok at umiiyak. Pagharap niya, wala. Nang tingnan niya muli ang salamin, may nakasulat gamit ang hamog, "Huwag ka dito." Tumakbo siya palabas, pero tila nag-iba ang itsura ng hallway. Mas mahaba, mas madilim, at ang bawat pintuan ay may lumalabas na ingay. Muling narinig ang iyakan at ang mabibigat na hakbang. Dumating ang matandang janitor na si Mang Efren, tahimik at matagal nang naninilbihan sa dorm. Alam mo iha, anya, walang nanatili riyan sa 302 kahit yung mga magpapakamatay ayaw dyan. Ikinuwento niya ang totoo. Noong dekada 80, isang estudyanteng babae ang tinorture ng nobyo sa loob ng kwarto. Dahil sa selos, hindi siya basta pinatay. Ipinako sa pader ng silid sa likod ng lumang aparador. Ang bangkay hindi na nahanap, pero ilang taon matapos ang trahedya, lumalabas na ang kanyang kaluluwa, umiiyak, humihingi ng tulong. At ang nobyo raw, hindi lumayas, nanatili. Sa anyo ng anino, nagbabantay, si Lara ay lumapit sa simbahan. Pinabasbasan niya ang silid, pero habang ibinubuhos ng pari ang banal na tubig sa sahig, may dumungaw sa kisame. Isang mukha na wala ng mata, nakanganga, umiiyak ng dugo. Hindi siya aalis hanggat may nananatili sa silid. Gabi ng Biyernes. Huling mensahe ni Lara sa cellphone, "Kung hindi ako matawagan bukas, huwag niyo na akong hanapin." Nakatingin siya sa akin habang nagsusulat ako nito, at iyon ang huli. Nang buksan muli ang silid, wala nang gamit, walang katawan, pero sa likod ng aparador, may amoy na at isang bagong sulat sa salamin, "Isa ka na rin." At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka,
Huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.